Hi, hello everyone. Ayan. So, yung last time na sinabi ko about sino ba yung nag-conceptualize ng ALS or yung the Alternative Learning System of DepEd, ay naalala ko na si Raul Roco yun. Ayan. Ayan. He was our previous senator before, tapos naging Secretary of Education and then nag-resign. Ayan. Hindi ko na sasabihin bakit nag-resign. Mabait na tao at matino yun. Doon din sa lahi, doon din sila sa lugar ni Madam Lenny, no? Robredo. Yung mga Bicol, mamabait at hindi ko sinasabing lahat, pero marami din talaga mabait matitino na lingkod bayan na taga roon. Even sa mga beauty pageant, maraming magaganda doon na nanggagaling doon. Isipin nyo naman yung ating first Miss Universe, ang daming magaganda doon. Itong huli, yung isa pa, hindi ko kalbisado pangalan. Higit sa lahat si Catriona Gray, no? Ang galing-galing ng batang yan. Anyway, hindi yan ang aking sasabihin ngayon. So, I just want to inform everyone that the DepEd has many, programs in terms for the out-of-school youths and adults. Ibig sabihin, these are the programs suited for not only for the out of school youth but also for the adults. Who are those adults? Those are the people or the Filipinos so aging from 20s and above, like that. Kahit may asawa na, may anak na, mga lolo na nga o ano. In fact, sa ELS, meron nga kami naging estudyante noon na pumunta ng States kasi kailangan niya ng document, no, ng mga credentials. 89 o 87 kung di ako nakakamali. Kaya binigyan nyo ng award noon. Nakapasa yun. Imagine that time, ALS, by ENE siya. Ibig sabihin by examination, no? Naipasa niya yung exam. Unlike nung naging COVID time, naging na lang ang exam yung parang assessment lang. And then ngayon, bumalik na siya sa examination. Ayan, ganun ang ALS. Bukod doon, marami pang programs aside from the ALS wherein sa ngayon, ang kalagayan ng ALS is when you graduate from the ALS, it's actually equal to the formal school wherein there is so-called junior high school ALS and senior high school ALS. 1 year nga lang siya. Hindi katulad sa formal school na, di ba, yung sa formal school, you will undergo from prep, required na yan ngayon, no? Kinder. And then 6 years in the foundational elementary, no? And then secondary, dalawa ang secondary sa formal school, yung tinatawag natin junior high school, na 4 years siya, no? And then yung senior high school ay 2 years. Ganun siya katagal. So sa ELS, 1 year lang siya. Okay, so yun yung mga programs ng ating gobyerno at yan naman po ay ang ELS ay same with the formal school, libre rin yan maging sa senior high school. In fact, kahit nga sa mga private schools na nag-o-offer ng senior high school ay libre po yan na ibinibigay ng mga eskwelahan. Kasi binabayaran po yan ng ating gobyerno. Kaya sugod na kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Yan, hindi na po reason ngayon yung kagaya noon na napakahirap, kagaya time ko noon. Grabe, kahit na mga public school noon, public state universities noon, ay malaki ang tuition. Naglalaro siya around 5, 10. Ako noon, ayoko na banggitin ng pangalan, 10 siya noon percent. So, talagang nahirapan ako kasi wala naman nagpaaral sa akin noon So, kaya mahirap. Mahirap talaga yung walang magulang o kamag-anak o kapatid na tumulong sa'yo. So, sariling sikap ko talaga yon ang lahat-lahat sa buhay ko. So, mahirap siya. Talaga. Ganun kahirap mahirap na lang ikwento. So, ganun nung araw, no? Kaya ngayon mga kabataan, napakaswerte ng kabataan ngayon na nakakapag-aral sila ng libre. Mula kinder, prep, high school, hanggang college. Kaya hindi na yun sasabihin nila na, ay, mahirapan ako kasi ganito, bla 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 bla. Alam nyo, madali na yung gawa ng paraan, yung baon mo, yung pamasahin mo, ganyan. Kumpara nung araw sa karanasan namin, walang libre. Hindi pa libre yung pag-aaral noon. Grabe ang hirap na pinagdaanan ng mga tao noong araw. So, yun yung isipin yung kabataan na sana wag natin sabihin na hadlang yung kahirapan para makapagtapos. Hindi yan totoo, lalo't libre na ang
pag-aaral sa mga public state colleges and universities sa Pilipinas. Bukod yung foundational education natin, yung elementary nga at saka high school, libre rin naman. So, sa tingin ko, yung mga hindi na lang talaga makakapag-avail ng education ay ito yung ayaw nila na magsikap. Number 1 yan. Number 2, walang support. Siguro gusto magsikap pero walang support ng magulang, ayan, kamag-anak. Mahirap din kasi talaga yung walang even moral support, yung walang nagmamahal sa'yo, nag-aasikaso sa'yo. Naranasan ko yan noon nung ako'y nag-aaral. Pero nung ako naman ay elementary and high school, may magulang pa naman ako nung buhay pa sila. So, meron nag-assist naman sa akin ng kahit paano na magulang. Excuse me. College, ang grabe ang na-encounter kong kahirapan mula high school and college, lalo na sa college. So, ayun, mayroon pa bang iba-ibang programs ang ating DepEd sa foundational learning sa elementary and high school? Yes, meron pa rin, marami pa rin. Nandyan yung mga existing home study programs. In fact, yung mga private schools nag-offer din sila ng mga home study programs. And allowed yun kasi may permit yun. Lalo na ngayon, allowed ng DepEd hanggang CHED. Yung tinatawag nating online study, blended approach. Ano ba ibig sabihin ng blended approach? Ito yung may study online and at the same time may face-to-face classes, no? May yung iba nga mga teacher diyan, maestro ay pumupunta pa talaga doon sa bahay-bahay ng mga estudyante nila. Ganun sa ELS eh. Kaya kapag ikaw ay naging teacher ng ELS, nako, magaling kang guro ibig sabihin kasi nagdaan ka ng sobrang hirap. Hindi ko sinasabing madali ang sa formal school, pero kasi sobrang risky pag ikaw ay napunta sa pagiging ALS teacher. Ganun siya. Kasi ang pupuntahan mo mga kasulok-sulukan lugar ay ito yung mga risky, mga dangerous places sa Pilipinas. Andiyan yung mga nakatira, yung mga dangerous persons. Ayan, yun lang po ang mga kaibahan. Kasi nga usually ang ALS wala yan sa formal school. Ayan, usually yan before nga, sa tabing kalsada, sa ilalim ng puno, mga barabarangay, ganyan. Sa mga bahay-bahay nga. Ganun ang ELS. Pero hindi lang naman po ang ELS ang programs ng ating DepEd, no, na libre. Andiyan pa rin po yung tinatawag nating acceleration, wherein, kaya lang yung acceleration kasi, as I know, hindi man siya, bawa kasi grade 5 ka, tapos nakuha mo pang first year lang, sa first year ka lang ilalagay. Ganun siya. Yun ang kaibahan ng acceleration. Nakakatulong din. Kaya lang hindi katulad ng ELS na pagka-graduate mo, graduate ka na talaga ng high school. Ayan, kaya ba, may diploma ka, kompleto yan. May diploma ka, may card ka, may form AF5 ang tawag sa form permanent record. At mga, halimbawa, yung card ganyan. AF na ang tawag. Ayan, mayroon pa din mga home study program sa DepEd, no, na mga iba pa. Nalimutan ko yung tawag doon sa mga home study programs na ibang katawagan doon sa kanilang mga program. Para doon sa mga out of school youth. Marami yan eh. Inisa-isa sa amin yan. Okay, so wag po kayo mawala ng pag-asa. Lalo na sa inyo sinasabi. I encourage everyone to study. Kasi bakit? Lalo na po sa mga magulang. No? Please, tell your children, no, na mag-aaral. Wag natin silang i-discourage. Kasi kayo rin, ano ang mararamdaman nyo pag naghihirap ang inyong anak, di ba? So, alam nyo kung gaano kahalaga ang pag-aaral. That is the only wealth, no? Tanging kayamanan, the only wealth that cannot be taken from you, no? From you. Anywhere, kahit saan ka pa magpunta, anywhere in the world, makakapagtrabaho ka, magkakaroon ka ng maayos na buhay dahil kahit saan kay balibag, may papeles ka, may pinag-aralan ka, may natapos ka. Yan, so sana po alam natin ang kahalagahan ng pag-aaral. Yan po ang ating i-input sa mind ng ating mga anak. Okay? Alagaan, welfare ng kabataan. Okay? Ng ating bansa. As you care your family. Maraming po salamat at sana may natutunan po ang bawat isa.